maagang pumila ang ilang mga taga-Malabon para bumoto pero huli na nang nagbukas ang ilang presinto kasi nagkaroon ng iba't ibang aberya. Uminit tuloy ang ulo ng mga maagang pumila. Mula sa lungsod ng Malabon, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Oh, Mike, pero bago yan, update muna tayo. Dito po sa ating kinaroroonan sa Potrero Elementary School ang itinutunan ng pinakamaliting barangay sa Malabon kung saan mahigit 15,000 ang registered voters. Yang nakikita niyong presintong yan, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas nang matapos nga nila ang bilangan kung saan binilang po nila ang 183 votes at isa lamang po yan sa mga natapos na. Pero yung ibang presinto ngayon, Mike, tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagbibilang. Pero gaya nga ng iyong nabanggit, bago yan, kaninang umaga nagkaroon ng talaga namang hindi maiwas sa mga pangyayari na nakaantala sa botohan at kinainis ng mga botante. Kasabay ng pagtunog ng buzzer, eksakto alas 7 ng umaga, nagsimulang botohan sa Potrero Elementary School. Nakaboto na ang ilan pero sa ibang presinto, di pa rin nag-uumpisa. Kasi may pasok pa po kami, ma'am. Paano yun? Anong oras pa pasok mo? 8. Paano hindi pa ka nakapagboto? Kaya nga, ma'am, tagal. Tinatanggal lang po namin yung pinaka-staple dahil gusto ko malinis lahat yung Ang presintong ito, hindi rin makapagsimula agad dahil kulang daw sila sa watchers. Makalipas ang ilang oras, dumami ng mga taga-suporta ng mga kandidato. Marami ang nakaabang na sa labas ng eskwelahan para mamigay ng campaign materials. Kaya ang ilan sa kanila, sinaway ng mga pulis. May mga pinamimigay ng sample ballot na may kasamang candy na ipinagbabawal sa batas. Ilang bata na aming namataan, may mga dalang campaign materials kahit kahapon pa ay bawal ng mga kampanya. Nang aming lapitan, agad nagtakbuhan. Isang dalagitag 16 anyos naman ang dinala sa barangay hall dahil sa pagsusuot ng t-shirt na may mukha at pangalan ng kandidato malapit sa eskwelahan. Agad siyang pinagpalit ng t-shirt. Ayon sa kanya, hindi raw niya alam na bawal magsuot ng itinuturing na campaign t-shirt. Ayon kasi sa Omnibus Election Code, bawal na ang lahat ng uri ng pangangampanya isang araw bago ang eleksyon. Sa Tunsuya Elementary School naman, ikinainis din ng mga botante ang mahabang pila. Karamihan sa mga taong naghihintay rito ay mahigit 2 oras na raw na nakapila. Mangyari kasi, iisa lang itong pinto ng classroom na hinati pa sa 2 presinto. Si 2 present po kasi ito eh. Yung present po namin, mas madami daw po ang nakaano dito. Bawal na rin pero bukod sa candy na pinamimigay kasamang mga sample ballots, may mga nag-alok pa rin ng libreng sakay na bawal din tuwing eleksyon kung galing sa kandidato. Sa Gulayan Barangay Katmon, may nag-alok na nga ng libreng sakay na bigay pa ng campaign materials. Basta sabi libre daw. Malayo-layo pa ako kasi talagang malayo pa. Para makasuporta po tayo sa ni-endorso nating mga kandidato, tulong po namin yan. Wala pong kinalaman yun kagawad o kaya kapitan dito. Pagkatapos ng botohan, mainit rin ang simula ng bilangan sa Katmon, isa sa mga tinututukan ng mga pulis dahil sa intense political rivalry. Critical dito mamaya kasi nga there will be counting on the respective diba? Then doon na rin ang proclamation, yun yung proseso ng barangay election. So we are ready on that pa. We have contingencies. Sabi ko nga, mayroon tayong CDM on standby. Tulad ng mga nakarang eleksyon at gaya ng inaasahan, alam mo Mike, sang katerbang basura na naman po ang iniwan. Ay, alam mo Mike, lahat halos yan sa mga eskwelahan na ating inikot. Pero ang nakakatuwa Mike, may mga namataan din kanina tayo na ilang mga taga-suporta ng mga kandidato na unti-unti na rin nagbabaklas ng kanilang mga campaign materials na nilagay pa nila nung pangpanahon ng pagbabantay rather nung kampanya. At Mike, dahil ito nga inaasahan at sinasabi ng PNP na critical na period, kaya naman nananatili pa rin silang nakabantay dito mismo sa loob ng mga eskwelahan. Pero siyempre tulad rin nila, umaasa tayo na sana nga ay matahimik at walang mangyayaring karahasan hanggang sa matapos ang proklamasyon. Mike? Maraming salamat Marisol Abduraman.